church. So, muli, ang ating pong topic ngayon is about personal growth. But before we proceed, let us bow our heads for a moment and let us pray that God will bless us. Praise the Lord. And let us pray. Heavenly Father, we praise you, Jesus. Thank you, Lord, for this opportunity once again na sa ganitong parang, Panginoon, ay makapagtipon kami upang makadevelop ng mas maraming mga leaders, Panginoon, na equip at merong natutunan, O Lord. Nawa, ikaw, Panginoon, ang mag-bless sa bawat isa na nandito ngayon. I-bless mo rin ang aming discussion. And tonight, God, bless everyone na nandito ngayon sa aming online at sa mga manunod pa sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so muli mga kapatid, ito na po yung mga maraming bagay na dapat po nating pag-aralan bilang mga leaders. So tandaan po natin na ang pagiging leader ay hindi po ganun kadali. Hindi po ganun kadali dahil marami pong mga bagay na dapat pong ayusin. However, mga kapatid, kung ayaw mo naman na magbayad ng presyo, ay mananatili kang follower na lang. No? So, that's one thing na dapat po nating pag-isipan. Ang ating pong pag-usapan ay ang personal growth. Praise the Lord. Yan po ang ating discussion, the expansion of leadership. You have to remember, brethren, that expansion doesn't happen by having a position or to be appointed as a leader. It doesn't mean na kayo po ay automatic, meron na po kakayahan para na kayo ay mag-improve. Ano po? And dapat din natin pong maintindihan na may mga bagay po tayong dapat na gawin at asikasuhin. Now, ang Bible po natin ay nagre-remind po sa atin and pakatanda natin na ang ating Panginoon ay nagdidemand po ng pag-abante. Nagdidemand ang Panginoon ng growth. So, do not be deceived na sa Panginoon, kapag leader ka at tinawag ka ng Panginoon to serve, ay okay lang po na kung ano lang yung kakayahan mo at ano lang yung kaya mo. Sa totoo lang, mga kapatid, God is expecting from us better than what we are now. And nagdidemand po ang Panginoon. Dahil ang lahat po ng bagay ay dinisinyo ng Diyos that it moves. It moves. It grows. Tanda natin na kahit ang lahat ng bagay na ito, akala mo still object siya, like yung bato, yung bakal, yung kahoy, simento, akala mo still object siya, no? Pero kapag ito pala ay pinag-aralan sa science at sa physics, ito po pala ay composed of moving particles na tinatawag na atom. Ang mga atomic particles ay gumagalaw po yun, umiikot siya, na hindi lang po natin napupunayon, hindi lang natin nakikita. And that is the smallest thing na tawag sa atom ay indivisible. Dahil ang theory po ng atom ay nagsimula lamang sa pag-iisip na kung ang isang bato ay hatiin mo sa gitna, then hatiin mo ang kalahati ng sa gitna, hatiin mo sa gitna ulit, hatiin mo ng hatiin, hanggang sa hindi mo na siya mahati. Yun po yun ang atom. Atom means indivisible. Doon na po nagsimula. At nung ito po pinag-aralan nila ni Einstein at ng ilang mga physicists, dito po na-discover na ang lahat ng bagay pala is composed of the smallest particles na called atom,
But atom is composed of neutrons and protons and nucleus na gumagalaw. Gumagalaw. Ano? So, yan po yung nakadesinyo ng Diyos. Ang lahat ng mga tanim nilikha niya para tumubo, magbunga. Ang lahat ng puno, ang lahat ng mga hayop, lahat ng tao, no? Nilikha ng Diyos na mula sa isang cell, sa isang maliit na cell, nag-develop hanggang sa lumaki, hanggang sa lumago, hanggang sa ito ay kung sa puno pa ay nagbungang muli. At kung sa mga tanim naman, namumulaklak na naman ulit at nagbunga, at sa tao naman ay nagkaanak ulit. So ganito po yung gusto ng Diyos. So wala po tayong choice. Sa totoo lang po, wala po talaga tayong choice but to grow. Alright? Now, sabi ng Bible, sa Ephesians chapter 4 verse 15, anong sabi? But speaking the truth in love may grow unto him in all things, which is the head, even Christ. Now, nakita ninyo, no? Na, God is the truth, love, God is also love. And it means that we grow up into God, unto Him, in, take note, all things. Sa lahat ng bagay. And this should help us realize na dapat pumabanti po tayo. Magsika po tayong tumugo. Dahil ang ating pinakapangulo ay ang ating Panginoon. So He is a victorious God and He is a God of no impossibilities. He is the God of no difficult things. Everything happens, everything can be done, everything is possible. Yan po yung ating Diyos. Ang sabi naman ng Hebrews chapter 6 verse 1, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Now, marami pong mga leaders, pastors, and na parang nakontento na lamang po sila na okay, nagpo-focus sa doctrine. So, hindi po masama yun. Ano po? At kailangan po natin ng solid doctrinal foundation. Kailangan po natin ng tamang pagkaunawa sa mga doktrina, mga pagtuturo. Pero ang sabi rito ni Apostol Pablo, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go unto perfection. So meaning, you need to go forward. So while you are establishing your foundation in doctrines, and tayo po nangangaral, so hindi naman po pwede na bawat Sunday na lang ay Acts 38 lang talaga ang ating pwedeng ituro. Kaya yung John 3:3, John 3:5, ano po, o born again experience. Hindi po pwede. Dapat na umaabanti po tayo. At ito po yung mga additional na mga insights na atin pong sinisikap na i-impart po sa inyo. No? Tandaan po ninyo mga kapatid, ito pong ating ginagawa na leadership training, hindi po ito basta-basta lang. No? Na napakahaba po ng oras na ginugugol sa isa lamang po na subject na ito, sa isa lamang na pagtuturo na ito. Kahit na po na may mga libro at may mga aklat po itong basihan. Pero sa aking pagnanais na ito po'y maibaba sa level ng ating kultura, sa ating kalagayan sa Pilipinas bilang mga Filipino leaders ay at also in relation to God's principles, inaayos po natin ito. So napakabigat po ng presyo sa akin ang ganito pong session na ito because kung tutusin, I do not need to do this. Pero ang punto natin dito, hanggang kailan ba tayo maghintay na lamang ng mga taong nagdedevelop? Kung hindi po tayo gagawa ng paraan at magbayad ng nararapat na sacrifice para po makadevelop po tayo ng mga dagdag na mga leaders. Kasi ang leadership po, masaya lang po sa una yan na meron kang posisyon, minsan dinakongratulate ka pa. Pero sa totoo lang, hindi po congratulations ang kailangan sa iyo eh. No, dapat sabihin, may God bless you. Di ba? Yung iba sinasabi, good luck to you, pero hindi ako gumagamit ng good luck. Kasi sa akin, wala pong luck, no? Wala pong swerte. Lahat po ng bagay ay ayon po sa kalooban ng Diyos at sa iyong pagsisikap. So hindi po pwedeng kalooban lang, kumbaga yung
yung plano lang ng Diyos sa buhay mo, ang sandalan mo, na hindi ka gagalaw, hindi po mangyayari yan. Marami pong pangako ang Diyos sa Israel na hindi po, sa ngayon po, ay kumbaga it's either na delay ang pagkatupad or hanggang ngayon ay inaasahan pa nilang matupad. It's because of unbelief. No? It's because that they don't do their part. No? For example lang, pinangako ng Diyos sa Israel na sa kanila ang mula sa Egypt, mula sa Nile River hanggang doon sa Arabian Sea, papunta po doon sa Euphrates, doon sa taas, sa Iran and Iraq. Sa kanila po dapat yan. Yan po yung pinangako ng Diyos. But makita po ninyo kakapiranggot na lamang na lupa at pinag-aawayan pa at hirap na hirap ang Israel para makamtan yung lupain na yun ay pinangako naman sa kanila ng Panginoon. Dahil po siya, nakontento po sila. Hindi po sila sumunod sa Diyos. Nung sinabi ng Panginoon, conquer the land, patayin yung lahat na yan ng mga hidden at mga pagan na yan, ubusin ninyo mula sa matanda hanggang sa bata, hanggang sa kanilang mga hayop, ubusin ninyo sila, palayasin ninyo sa lugar na yan, noong mga panahon na yon. Ano po? Kasi ganun po yung Diyos natin noong unang panahon ngayon, minsan na-spoil tayo sa grace ng Diyos, ano? Pero noong unang panahon, pag hindi ka naniniwala na may isang Diyos at hindi ka naniniwala sa Diyos ng Israel, patay ka. Opo. Kaya nga po, mga kapatid, no? Na ang gusto ng ating Panginoon, ubusin. Pero anong sabi ng tribo kagaya ni Naphtali, kagaya po ng ibang mga tribo ng Israel? Sabi nila, malawak na to, okay na to sa amin. O di hanggang ngayon, tingnan ninyo ang nangyari. So, may posibilidad, mga kapatid, na may plano ng Diyos sa buhay natin. May malaki ang posibilidad na gusto ka ng Diyos gamitin sa pinakamalayo, pinakamalawak ng pamamaraan. Pero kung ayaw mong gumalaw, ayaw mong tumubo, ayaw mong mag-grow up, wala pong may mangyayari. Kaya nga, na dapat may strive to excellence po tayo, strive for perfection, strive for, hindi man natin yan dito sa lupa, mga kapatid, at least we are trying, di po ba? And we are growing. Sabi pa nga po ng 1 Peter chapter 2, sabi niya, wherefore laying aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings, sabi niya, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. So dito natin makita, no? Even at the start that God is calling you for salvation pa lang ito, mga kapatid. God would like you to grow. And that grow starts from studying, learning, knowing the Word of God. So desire. Now take note of the word here, desire, the sincere milk. Meaning, if you want to grow, you must have the desire to grow. Without the desire to grow, there is no growth. Wala po talagang may mangyayari, mga kapatid. Yung asa ka lang para si Juan Tamad. Si Juan Tamad na naghihintay lang na mahulog ang bayabas dahil tinatamad siyang abutin ang bayabas. Mga kapatid, we need to desire, we need to do. Now, maraming mga pagkakataon na we grow. Kagaya po nito, mga kapatid, na maraming mga leaders ang this opportunity na binibigay po natin to study and expand your leadership skills and knowledge, ano po, ay marami po ang mga not interested. Well, probably hindi sila interesado dahil ang feeling siguro nila, okay naman na sila, ayos naman na sila, no? At siyempre, kung ang nagtuturo ay kapwa lang naman nila na pastor din, so siyempre, hindi na sila makikinig. Pero mga kapatid, sabi nga ni Apostol Pablo dito sa verse 1, sabi niya, laying aside all malice. Ibig sabihin yung mga kung ano-ano mga nasa isip mo, no? Yung mga masama. Maging ang hypocrisy na sinasabi na parang kumbaga, sinasabi mo na ikaw ganito pero hindi naman talaga, and then you are not doing what is meant to do, no? So kung ano yung dapat na gawin, hindi mo ginagawa, ano po? And in this, minsan hindi
hindi natin nagugustuhan, no? May mga leader na parang inisip wag na, baka mamaya sasabihin pa niya, tumubo ako dahil sa kanya. Minsan may mga ganun, no? Sometimes envies, nandun yung mga pamamaraan yan ng Diablo na tayo po ay hindi na mag-grow. So, well, you can find your own way to grow kung gusto mo. Ang importante po rito ay mag-grow po tayo. So, kung hindi man kayo na bless sa ating pong discussion po dito, it's fine, no? But I would still advise you to look for ways to grow. Now, sabi nga ni Apostol Pedro dito, no? Sa 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him, the glory both now and forever. In fact, mga kapatid, what we're doing of putting in the knowledge, in the grace, ang pag-improve po natin, ang pag-grow po natin, ang dulo po actually nito is for the glory of Jesus Christ. For the glory. Ito po, isang malaking sacrifice po ito sa akin, pero it is not for me kasi sa totoo lang, ang susunod ng mga topic po, pwede namang ibang mga pastor na naman ang ating pong i-request para magturo ng mga ilang topics, no? Dahil ang point natin dito is hanggang kailan ba tayo na parang naghihintay na lang tayo kung sino na lang ang willing. No? Hindi baka po pwede naman na sa pamagitan nito, medyo mabuksan naman ang isip natin. Mabuksan naman yung ating puso na, dapat pala na ako ay mag-improve so that nagamitin ako ng Panginoon bilang leader. So, my desire is to produce as much as I can leaders who have a good heart, a good mind, good principles, and good desire sa ating Panginoon. But we must all be reminded that everything that we do it for the glory of God, because all the glory belongs to Jesus Christ now and forever. Alright? So, mga kapatid, tanda natin ito. Your capacity to grow will determine your capacity to lead. If you want to lead, grow. Growth matters. And sabi, development, expansion, and the future of your leadership depend on your dedication to personal growth. So, hindi lamang po ito para sa mga pastor, hindi lamang po ito para sa mga nakaupo na ng mga officer sa mga organization. This is even for the newbies, no? Yung mga pasimula pa lang, yung mga katatawag pa lang ng Panginoon, yung kahit na sabihin pa natin wala ka pang desire talaga na maging leader, no, kailangan natin ito na maintindihan. Because your future depends on your dedication to personal growth in any situation. Kahit na ikaw ay sa negosyo, kahit ikaw ay sa trabaho, kahit ikaw ay nag-aaral pa, no? Ang iyong dedication for personal growth, tandaan po ninyo, determines your future in leadership. Even kung saan ka aabot, mga kapatid. Now, ang growth ay maraming mga bagay na maidudulot po sa atin. Makapangyarihan po ang pag-grow. Baka sa ngayon, medyo hirap lang tayo, pero sa totoo lang, mga kapatid, may kapangyarihan na napakalakas ang pagtubo po natin. Ano po? At tingnan po natin, the power of growth. Number one, growth is the only guarantee that tomorrow will get better. Tandaan po natin, if you will not grow, you will be the same as yesterday. Tama? But if you grow, it will guarantee you that tomorrow, the next day, the next year will be better. Now, kung hindi ka mag-grow, ma-left behind ka. At ito po yung dahilan kung bakit nasabi po ng ating Panginoon, mayroong mga nauna na mahuli at may mga huling mauna. Kasi may mga nauna po na hindi po nag-strive for leadership or to grow. Meron din po mga iba na
huli lang sila pero nag-strive sila to improve and to grow. Kaya mas naungusan pa nila ang mga nauna sa kanila. Now, there are 5 ways to intentionally not get behind. No? Hindi po maganda na mabihan ka. Sa totoo lang, pagka hindi ka mag-strive for growth, ang isipin mo bandang huli parang sila na lang lahat yan. Magaling sila sila na lang dyan. Yan, ganun po yung mga words na lalabas sa ating mga bibig. Magaling sila sila na lang dyan. Mga ganun. Pero ang katotohanan po dyan, inalaw mo ang iyong sarili na ma-left behind. Ano po? Well, sana kahit sa dito, mas okay na lang na ma-left behind ka sa leadership kaysa ma-left behind ka sa rapture. Okay, number 1. 5 ways. Ask questions. Tandaan po natin, mga kapatid, that all people aren't inquisitive. No? Yung mga may mga edad na, yung mga pastors, mga lalo na kung medyo stable naman ng konti ang church at mga leaders, parang we avoid to ask questions. No? But when we stop asking questions, we lost the interest in life. Okay? So, ibig sabihin, parang wala na tayong gustong matutunan. Sana hindi po gano'n kasi leader nga po tayo, mga kapatid. We are not called for just followers and watchers and spectators. We are called to lead. So when you lead, you need to abide on the changes around and you need to inquire. You need to ask questions. Kailangan mo yun. No? Number 2, keep the bar of excellence high. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Taasan mo yung standard mo sa pag-aaral. Ibig sabihin, ang excellence mo dapat mataas. Yung kung sa iba'y okay na yan, sa'yo dapat hindi lang okay, ang okay, di ba? Dapat medyo taasan mo, no? Because habang tumatanda po tayo, we lower our standard and we get tired and then we become complacent. Ibig sabihin, nahayaan mo na, okay na lang yan. Pakahirap pa tayo, di ba? There are times that it is good to say that, but if it is for growth, then medyo tagilid ang pag-improve mo. Ano po? So you need to raise the bar of excellence. Number 3, be people-centric. Okay? So be people-centric. Ibig sabihin, bilang leader, we are not here. We are not called as leaders of animals, leaders of trees, and hindi tayo doon tinawag, di po ba? Tinawag tayo as leader of people. So whether you like it or not, you need to love people. You need to be people-centric na type. Ano po? You need to let yourself talk to them as possible, knowing their ailments, knowing what they feel, what they know. Now, just listen. Sometimes is enough. And you need to focus on other people than your wants and your interest. Ano po, mga kapatid? So, sometimes hindi po natin maiwasan na ilan po sa atin ay mga hindi naman egocentric, sorry. Mga tinatawag po natin na mga introvert. So pag sinabi natin introvert, sila yung mga tao na mas okay sa kanila na sila lang, tapos they don't like new people, they don't like visitors actually in their house, and medyo mas gusto nila mapag-isa, gusto nilang lagi na parang hindi lang sila pakialaman, no? So those are introverts. Now, there are some people naman na extroverts na parang gusto nila lagi may makausap silang tao. Ito yung mga magagaling sa sales. Ano po, gusto nila lagi may tao talaga silang makausap. And being introvert and extrovert is actually a product of our past. Now, it is a product of our childhood.
So kung bata ka pa, tingnan niyo yung mga bata, mga kapatid na nasanay sa mga kalsada na hihingi. Di ba bata pa? Wala nang hiya yun. Di ba? Hindi na nahihiya yun. Mga ano, pagkatao, wala siyang pakialam. Sino ka ba? Di ba? Kasi ako, manghingi lang naman. So wala siyang pakialam yan. Kasi siyempre, doon siya namulat eh. Pero may mga bata naman na medyo secluded ang kanilang household and kahit kagaya sa amin mga kapatid na we are not allowed to have barkada, no? Pwede ka magkaroon ng kaibigan lang sa classroom pero hindi ka po pwedeng sumama doon sa mga gala-gala ng mga barkada. So ganun po, namulat po kami doon, no? Hindi kahit nga po maglaro ng mga basketball or mga kung ano-ano doon sa labas, hindi po talaga kailangan umuwi kasi kailangan mo tumulong sa bahay, kailangan mo tumulong sa mga gawain. At kapag ikaw naman ay gabi na umuwi at wala kang tamang dahilan, talo po ang inabot. So, yan naman po ay nag-develop naman. On my part, ay ako naman ay medyo nagiging introvert. Sa totoo lang po, maniwala pa kayo hindi, ilang beses ko rin po ito na-share sa inyo that I am an introvert person. Most of the time, ang mga artists at ang mga mahilig sa arts, music, performing arts, visual arts, digital arts, kahit anong klaseng arts, karamihan po sa kanila is secluded people because they are thinkers. No? They are also led by emotions and may mga natural po talaga na tendency na magiging introvert po sila. Pero hindi naman po lahat ay introvert. Meron naman po mga tao nag-improve naman na nababalansin nila pagiging introvert at saka extrovert. Pero sa akin po, napakalaking struggle ko po yun. No, na nininervous po ako pagka nasa gitna na ako ng maraming tao. Nagkakaroon po ako ng, kumbaga, namamawis na po yun ng aking mga palad. No, na lumalagkit na po yung laway mo. Lunok ka ng lunok. Namamawis ka na ng malamig. At parang hindi ka mapakali, naiihi ka lagi. Yan po yung aking experience talaga. And talagang hirap na hirap po ako doon dahil until now, I am an introvert person. I admit that I am an introvert person. Now, alam niyo ba, masabi ko sa inyo, kahit ako lang mag-isa, mabubuhay ako. Parang ganun ang aking pakiramdam. No? Ganun po yung aking pananaw. Ilang taon po ako nabuhay na mag-isa lang po talaga. No? Sa bahay mag-isa. No? Kahit nung ako nagtatrabaho, ako lang mag-isa doon sa bahay na tinutuluyan ko. 3 years po yun. No? And nung ako po ay naging pastor, at napunta po ako doon sa kabundukan ng Binangonan, nagsimula po ako ng gawain doon. Ako lang din po mag-isa doon. No? Every Sunday lang po napupunta yung mga kapatiran. Pero ako lang din po mag-isa doon for several years. No? And it doesn't affect me much. Yung iba parang nasisira ng ulo ng bait. Sa akin hindi. Sa totoo lang, masabi ko talaga po, kaya ko po talaga mabuhay mag-isa po talaga. Ano po? Kasi nga, nasa aking personalidad ang pagiging introvert. I love house. No? I love to be in my house. I love to be inside my room. Ganun po ako. However, nung ako po'y tinawag ng ating Panginoon, ay wala po akong magawa. I have to change. I have to put in my mind, I need to talk to people. I need to share to people. I need to go out. I need to entertain visitors and everything. So yun po yung mga bagay, mga kapatid, na sinikap ko po yun na magganap. Ano po. And yan po ang isa sa mga napakahirap sa aking sarili. Until now, I'm still struggling of being an introvert person. But the only motivation that keeps me going out is the mission of God. No? Ang aking commitment sa ating Panginoon. Yung aking responsibilidad sa ating Panginoon. So, kaya nga po, no, kung meron man po sa inyo dito ng mga extrovert, yung mahilig po makipag-ugnayan sa ibang tao,
praise God, no? Then use it for your advantage. No? Magsikap ka na magamit ka ng Panginoon dahil yun pong kailangan natin sa church. We need people who loves people. And if you don't have that attitude, try to just encourage yourself about what God would like you to do. Tinawag ka kasi ng Panginoon, niligtas ka ng Panginoon. Ano naman ang pwede mo i-sacrifice? Sinacrifice na nga ng Panginoon ang kanyang pride. Isinacrifice na nga ng Panginoon ang kanyang honor and glory. Isinacrifice niya na nga po ang kanyang sarili. Isinacrifice niya na po ang kanyang buhay para sa atin. Sa atin naman po. Ano naman ang atin po pwede na maibigay, mga kapatid. Okay? So, focus on people. No? You need to understand, no? Na hindi po dapat maging dahilan na introvert ka, so introvert ka, pahayaan mo na lang. So I don't like to meet people. I don't like to talk to them kasi parang alam mo, introvert ka. Hindi po pwede po. Hindi po pwede kasi kailangan mo maunawaan na tayo tinawag na Diyos para ang mabuting balita ng Panginoon ay ma-share po natin. So sa akin po, I am a living testimony. Sa totoo lang po, hindi ko po inakala na ako po yung maging pastor. Sa totoo lang, I want to be an engineer. I would like to be even a doctor. Sa totoo lang, ang pinakapangarap ko po talaga, nung ako'y bata pa, doctor po talaga. Tapos dinaba ko po sa engineering kasi nga po wala namang pera. So, nagiging engineering na lang po ang aking hilig. Mahilig naman po akong magbusisi ng mga makina, ano po. And yan po ay hindi ko po inasahan na ako po ay ma-involve sa isang ministry that I need to talk to people. And sa totoo lang, may stage fright po ako. Napakataas po ng aking stage fright. Sa totoo lang po. Hindi na po ako mapakali pag ako po yung magsasalita na. Sa totoo lang. Ano po. But God made a way for me na kahit pa paano. In fact, may mga nakausap nga ako na parang napangiti sila nung sinasabi kong ako po ay mahihain. At bakit tingin nila sa akin walang hiya talaga. Pero we need to labanan po natin yan. Yung mga bagay na hindi po productive. Number 4, be health conscious. Okay? Para hindi ka mag-get behind, dapat health conscious. Okay? Nandito na po tayo, health conscious. Anong ibig sabihin? Dapat po, panatilihin po natin na malusog po tayo. Huwag po nating abusuhin ang ating mga katawan. Huwag po nating abusuhin sa pagkain. Huwag po natin abusuhin sa trabaho. Sa totoo lang ang pagtatrabaho. Gusto tayo, inaabuso mo yung sarili mo. No? Huwag mong abusuhin ang iyong sarili sa mga bagay-bagay na dapat mong gawin. No? Iba, overwork. Iba naman, fatigue na. So, you need to be health conscious. Dahil pag ikaw po ay hindi na po healthy, wala ka na magawa. Anong gawin mo? Diba? Hindi ka na makalakad ng maayos, hindi ka na hihingal ka na sa 10 hagdan, no? So, hindi po, kumbaga ito yung magiging dahilan na ikaw po ay aatras na lang pababa. No? At kasama rin po dito sa health conscious, ang pag-develop ng iyong personality na tinatawag. Yung personalidad mo na nakikita po ng tao. So, keep yourself feeling young. Always smile. Always try to kung kaya mo naman na magawa na mabawas-bawasan yung mga impurities ng mukha mo, di ba? Gawin mo, no? Huwag lang magparituke. Huwag lang magparituke. No, kailangan din naman natin sa mga kababaihan. No? Pwede niyang gumamit ng mga cream. No? Wala naman pong masama yan no? Na gumamit po kayo ng mga cream. Huwag lang po ninyong dagdagan ng tangos ang inyong ilong sa pamagitan ng operasyon o ng mga mukha. No? Huwag na pong i-alter. Ang gawin lang po ninyo ay ayusin at
sikapin po ninyo na attractive po ang as possible, no? Parang sa pag-aasawa lang din po yan, no? Hindi ibig sabihin na kung ikaw ay may asawa na, parang hayaan mo na lang kung anong nangyayari sa katawan mo, sa itsura mo. You need to improve yourself. You need to keep yourself healthy. You need to keep yourself attractive and hindi man kasi kung pangit ka naman talaga no? Yung ibig kong sabihin mga kapatid, yung bang inaalagaan mo ang iyong sarili. Okay? So sana huwag niyo po akong ma-visit kasi kahit maganda ka pag hindi mo inaayos ang sarili mo, hindi mo ang mga kababaihan po natin, ang mga sisters po natin, they are so beautiful kapag sila ay sumusunod sa ano ng Diyos, na mukha sila talagang mga babae talaga, hindi kagaya ng mundong ito na hindi mo ma-determine dahil babae ba yan? Ay, babae ba yan? Lalaki ba yan? O, di ba? You can still be apostolic, you can still be beautiful and attractive, but still a pure-blooded apostolic. Yan. Hindi po ba? Now, ano pa? Siyempre, kasama din po dito ang remain today focus, no? And ibig sabihin nito ay kumbaga updated ka, no? At wag kang walang pakialam, no? So don't dwell too much on your yesterday. No? Try to look forward and talk about what is today. Okay? So kailangan no na kumbaga hindi lang yung panay ang alaala mo ng mga nakaraan, inaalala mo yung mga pains mo doon, yung mga ano mo doon, tapos na po yun. No? Dinadagdagan mo lang ng pagod ang iyong sarili kung lagi mong inaalala ang nakaraan. Ang kailangan po natin is mag-focus po tayo ngayon. Anong kaya mong gawin ngayon at anong kaya mong gawin sa susunod pang mga araw at taon. Alright? Now, there are many good reasons to pursue personal growth. Marami pong mga dahilan, magagandang dahilan para magsikap po tayong magkaroon ng personal growth. Number one, it opens doors. Ibig sabihin, kapag nag-improve ka kasi, marami kang alam, marami kang natutunan, marami kang excellent skills, doors will open for you. Ano po? Magbubukas lang po yung pinto, mga kapatid. Oh? At hindi po ibig sabihin ako nasa church ka lang para hindi ka mag-improve. Hindi po. Ako po nabuhay lang po sa church mula pa po nung ako po tinawag ng Panginoon 19 forgotten. Pero inayos naman po ng Panginoon na akin po kalagayan, no? Sa pamamagitan niya po ng church. So tingnan nga po natin mga kapatid, ano? Hindi ko naman po ito pinapangarap ko, pero hindi ko naman po ito talagang sinasadya mga kapatid. What I did is just only to grow myself, make myself updated sa lahat ng mga skills, orientations, and kumbaga sinisikap ko na umabante sa lahat ng bagay. And so tingnan ninyo, no? Ngayon, nandito ako nagsasalita sa inyo. Pero nasa Italy po ako. And this is my third time to be in Italy. I had been to many places, no? Like Germany, Hong Kong, Singapore, Myanmar, Thailand, and India, Russia. So, yun ba'y sinadya ko? Hindi ko po sinadya yun. Ang ginawa ko lang po ay nagsisikap lang po ako doon sa church. So, ginawa ko lang ang dapat kong gawin at ang kaya kong gawin. And as possible, inaangat ko ang aking mga standards sa paglilingkod sa Diyos. And you know, doors open. Okay? So, just try it to improve yourself. Number two, it makes us better. Natural. Di ba? Pagka mag-grow ka, it makes you better. Better than before. Better than last year.
because you grow. You grow in mind, you grow in your emotion, you grow in your physical, you grow in your skills, in talents. No? Now, also, personal growth will help you achieve your career goals. No? You cannot be there. You cannot reach there kung kung sasabihin mo pa. Minsan may mga taong ganito eh. Hindi siya mag-aanda, hindi siya mag-aaral. Tapos sasabihin niya, pag ako dyan nakaupo dyan, madali naman niya matutunan. Wrong. Don't put that in your mind. Don't put that in your mind. Na madali naman yung pag-aralan. Pagka ako naman ang inilagay dyan, pag-aralan ko yan. Hindi pwede. Ngayon pa lang, gawin mo na ang lahat ng kaya mong gawin. Lahat ng kaya mong matutunan, gawin mo because you just don't know what kind of door that will open for your career goals. No? Hindi mo alam na unti-unti lang pala, dahil nag-improve ka at nag-grow ka, nagbubukas yung mga pinto, mga kapatid, para sa'yo. Now, over time, it creates momentum in our lives. So if you are growing, opportunities are opening, doors are opening before you, then ang momentum mo tuloy-tuloy. Hindi mo kailangan kumatok dahil ang pinto mismo ang nagbubukas para sa iyo because of your skills and your growth and your personal growth. Nagbubukas po yung mga opportunities na yun para sa iyo. Kusa lang po yan na magbubukas. Praise the Lord. Now, in turn, it encourages us to grow even more. Now, kapag ikaw ngayon ay kumbaga nalasap mo na ang magandang pakiramdam at mga benepisyo ng pagtubo at pag-grow, mga kapatid, you will desire to grow more. You will desire to grow more and more and more hanggang sa bandang huli, makita mo na lang ang iyong sarili, magtataka ka, umaangat ka sa group of people. Ganun po yun ang mangyayari. If you put all learning skills, new skills, excellence, ang mga bagay na yan po ang mga pedestals, yan po yung mga patungan sa ilalim ng iyong mga paa na nagpapaangat po sa'yo. Without doing this, you will remain as commoners. Yan. Doon ka lang sa House of Commons. Ayan. Amen? Alright. Now, personal growth increases hope. Pagka nag-grow kasi, habang nag-acquire ka ng skills, unti-unti ka, no? Na nagkakaroon ng hope, no? And it teaches us that tomorrow can be better than today. Now, paano mangyari yun? Number one, growth mindset is the seed of hope. Ibig sabihin, ngayong gabi, I am sowing seed of growth mindset in your mind, in your heart, right now. Ngayong gabi, nilalagay ko po yun sa inyo, growth mindset. I want to grow. Now, tanda natin na like for example, sabi ng ating Panginoon, the kingdom of God is likened unto a mustard seed. That though it is the smallest seed, but if it is planted, it will grow a big tree. And dahil tumubo siya, di ba kung seed lang siya, tingnan niyo ito, ang parable ng mustard seed, mga kapatid. Napakaganda po nito. Ang seed, kung mananatili siyang seed lang, patuka lang siya sa ibon. Tama? Kung ang mustard seed nandyan lang, magiging patuka lang siya ng ibon. Pero kung ang mustard seed, itanim mo. Pag itanim mo sa lupa, tutubo siya. Pag tumubo siya, sabi ng Bible, magiging malaking puno siya. At ang mga ibon ay doon maglalagay ng mga nest. Doon sila magpapalamig. Doon sila maglalagay ng kanilang mga bahay. At ang mga tao naman doon ay magpapasilong. Ang mga hayop doon din magpapasilong kapag sila ay nainitan. You can see
the difference. If you will stay where you are right now, doon ka lang, baka malamon ka pa. Makain ka lang ng mga circumstances in life. But if you put this seed, the growth mindset seed in your heart and mind, mga kapatid, tutubo po ito. Lalaki siya na parang puno na napakalawak at magiging blessing ka sa napakaraming mga bagay. Hayop man yan, tao man yan. Oh, in short, if you grow, you become a blessing to your pastor. You can be a blessing to other pastors. You can be a blessing to your church. You can be a blessing to other people, to the unbelievers. Praise God. Di po ba? And it is a very beautiful result, no, sa atin mga kapatid. Number 2, a growth habit strengthens hope. Ibig sabihin, hindi lang po ito may mindset ka, dapat habit mo na ang mag-grow. Amen? So choosing to grow is important, but that decision is not enough to create change on its own. We need to acknowledge that growth is a gradual process. So hindi po overnight, hindi po agad-agad, no? That means we need to establish the habit of growing on a consistent basis. Consistency is very important. So when you practice the discipline of growing a little every day, you are doing your part to strengthen the hope inside of you. Narinig niyo po ba ang isang awit na one day at a time? One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. So help me today, show me the way, one day at a time, one step at a time. Okay? So, mga kapatid, growth habit is daily habit. Amen? So there is so much there's only so much you can do, but you must do that much. And if you don't know how much that is, when you grow, even if you don't know how much that is. No? So, tandaan natin, dapat growth habit ay meron po tayo, mga kapatid. Alright, so, number 3, growth sustained over time realizes hope. So number 1, no, makita po ninyo, growth mindset, ilagay mo sa isip mo ang growth, that is the seed of hope. But if you put a habit of growth, it strengthens the hope. Ibig sabihin, mas lalo mo pang hinahangawaan yung pag-asa ng success mo. And number 3, kapag ito'y patuloy, nasusustain mo yung growth na tuloy-tuloy, magkakaroon na ng katuparan ang iyong pag-asa. Amen? Praise the Lord. So you become better, stronger, more skilled, or all of the above. Praise God. So when you change yourself, you can change your circumstances. This begins a positive cycle of your growth, strengthening your hope, and your hope strengthening your growth. So when you do this week after week, month after month, year after year, then you will grow and you will slowly move from hope to imagine hope to the reality or hope realized. Amen? Praise the Lord. Mula ka doon sa hope, just imagine hope, no? Hope, imagine, and then you will end up hope realized. Okay? Now, number 2, na power of growth. Growth means change. Wala po tayo magawa. Hindi po pwede na walang pagbabago ang pagtubo. Kahit po yung di ba, ang seed, pag itanim po natin, mula sa seed, unti-unti po siya magbubukas. Pagkatapos, uuslit po yung dahon. At pagkatapos ay usli na yung mga sanga, mga puno na magiging puno, magiging sanga. Di ba, nagbabago po yan. Lagyan po ninyo ng time-lapse camera.
at makita po ninyo yung bulaklak mula sa ganito tapos unti-unting gaganon yan, no? Di ba? Makita mo yan sa time-lapse camera. Ilagay po ninyo. Try niyo subukan yung flower just overnight at makita po natin, no? Gumaganyan po yan, no? And then makita mo lang the next day it's full of blossom na po siya. So you have to embrace the fact that growth means change. Now, there are questions that you need to ask yourself now to achieve your goals. In determining the possibility of achieving the dream, one question stands above all others. There are so many questions that you can ask about the reality of your goals. But there is only one question that stands in the way of many questions to achieve success and goals. May isang tanong lang po na dapat mong sagutin na sa lahat ng mga tanong, they are essential questions. But may isang tanong po dyan na kapag nasagot mo, then you might achieve what is your goal. Alam niyo ba kung ano yon? The cost question. Ito po ang tanong. Am I willing to pay the price for my dream? Am I willing to pay the price for my vision, for my goals, for my desire? Ayan. Are you willing to pay? So ito po ang mga dapat na itanong mo. Am I willing to continually pay the price for my dream, goals, and vision? So sa mga pastors, kung may vision ka, tanungin mo ito ang iyong sarili. Are you willing to pay the price? And after you say yes, ask again, are you willing to continually pay the price? Because that is not overnight. That is not a one-time payment. It's like an installment, mga kapatid. So are you willing to pay the price? Maybe yes, napakadali. Oh, kaya ko. Pero ang tanong minsan is, na mabigat, is, am I willing to continually pay the price? Now, praise God. Every level, tandaan ninyo ito, of growth calls for a new level of change. So kung itong growth ang level mo, may change po yan. Pag nag-grow ka ulit, another level of change po yan. So lahat po ng mga bagay ay meron po yung change of everything in you, including your comfort and convenience. Tandaan po natin, life begins at the end of our comfort zone. Tandaan po ninyo, ang aking sinabi, life begins at the end of your comfort zone. Success begins at the end of your comfort zone. Your goal, the achievement of your goal starts from at the end of your comfort zone. So to grow, you must embrace the change and learn to become comfortable being uncomfortable. Learn to be comfortable in an uncomfortable scenario. So the comfort zone is characterized by doing the same things in the same ways with the same people at the same time and getting the same result. That's comfort zone. Comfort zone. The comfort zone is characterized by doing, ulitin ko the comfort zone is characterized by doing the same things in the same ways with the same people at the same time and getting the same result. People remain in their comfort zones yet ask why their life don't get any better. So yung mga tao na ganyan naman yung buhay natin, parang ganito na lang lagi, paulit-ulit na lang natin. But are you really committed to get out of your comfort zone?
So for example, mga kapatid, no, being leaders and pastors, gusto natin na meron pong magandang epekto sa ating pong mga departments, sa ating pong mga ministries, sa ating pong mga churches. But are you willing to go out of your comfort zone? So there is this law of rubber band na tinatawag, no, na nila, na when the growth stops when you lose the tension between where you are and where you should be. So parang ang isa pong rubber band, may dulo po yan. No? Pagka tumigil na po yun, halos mapuputo na po kasi pag tinilit mo pa, hanggang doon lang siya. So parang ganun yun, no? Na kumbaga dapat gaano ba kalayo ang kaya mong stretch sa buhay mo. Yan. Yan po ang sasagot kung gaano din po kalayo ang kaya mong maabot. So in a time of drastic change, it is the learners who inherit. It is the learners who are inherit the future. The learned usually find themselves equipped to live in a world that, in a situation that no longer exists. So ibig sabihin, mga kapatid, ang inyong pong pag-aaral, no? Ang inyong pong pag-aaral ay ito pong magpapasurvive sa inyo sa pagbabago ng panahon. Praise the Lord. Now, if we don't change, we don't grow. If we don't grow, we are not living, because growth demands a temporary surrender of security. So you have to remember, sabi nga ng ating Panginoon, if you, he that keepeth his life shall lose it, but he that loseth his life for my sake shall have it. So, kasi mga kapatid, ang ating buhay ay nakadepende po sa kung paano po tayo tumubo. Right? So, the process that you need to go through, there are ups and downs, and any growth made is revealed by how much you learn. So sabi pa ng isang writer, the illiterate of the future are not those who cannot read or write, but those who cannot learn and relearn. Ibig sabihin, you keep on learning and relearning. Okay? Now, the process to develop yourself, number one, learn. What do I need to learn today that I didn't know yesterday? So you need to put that in your mind. No? Ano ang mga dapat mong matutunan ngayon na hindi mo pa alam kahapon? And if you know that today, it will add to your resume. Now, then unlearn. Ibig sabihin, tanungin mo na naman ang iyong sarili. What do I need to let go of today that I held on to yesterday? Anong dapat mo i-forgo ngayon na hindi na yan kailangan, no? At dala-dala mo pa yan, ano po mga dapat i-learn mo? So ang kasama po dito, learning means you learn good things, you learn good skills, you learn essentials, no? In life, in your leadership, in your goals, no? You need to learn good things, but you need to unlearn things that affects your mind, that affects your heart, no? That affects the purity of your intentions. Dapat i-unlearn mo yon, no? Yung mga bagay na sinasabi sa'yo, yung mga bagay na minsan siyempre may mga tao na naiinggit sa'yo, babanatan ka, kung ano-ano na lang mga pinagsasabi. Kasi ang punto is, they don't want you to grow. Pero bakit mo isa-alang-alang ang iyong pag-grow dahil lang sa mga sinasabi nila? So, dapat i-unlearn mo yun ng iyong sarili. Tanggalin mo yun sa iyong isip ang mga pinagsasabi na hindi mo kaya. Ikaw kasi ganito ka, so masama ka rin. No, diba?
So kung ngayon, kung yan ang ilagay mo na lang sa isip mo na yan, hindi ka na, magmumukmo ka na lang. Sila masaya, ikaw hindi. Di ba? Kasi marami mga tao masaya na hindi ka nag-improve. Tandaan po ninyo yan, mas marami pong tao ang mas masaya na hindi ka nag-improve kaysa na mag-improve ka. Maraming tao ang hindi po natutuwa na nag-improve ka. Yan po ang katotohanan sa buhay. You have to embrace that fact that when you grow up, there are more people who are not happy. And when you don't grow, there are more people who are happy than not happy. Kaya, bakit mo bigyan sila ng pansin? Hindi po ba? I-unlearn mo na yan, yung mga bagay na yan, yung mga masamang feeling. Yung mga negative things, no? Negative na mga pakiramdam, na mga emotions. I-unlearn mo yan. No? Yung mga nalalaman mo sa ibang tao, mga masamang bagay na ginagawa ng ibang tao, i-unlearn mo yan because it cannot help you. It will never, ever help you. Oh? Sabi pa nga nila, if you want your life to be messy, and gusto mo ba buhay mo magulo? Alamin mo buhay ng iba. Opo. Tapos nung malaman mo ang buhay ng iba, ano ngayon nangyari sa'yo? Nag-improve ka? Hindi. Naging maritis ka. Ano pa? Sumama ang loob mo, naging mapait ka. O, di ba? Hindi ka na ngayon makafocus. Yan. So, i-unlearn mo yan. I-unlearn mo ang mga bagay mo yan. Tandaan ninyo mga kapatid, just focus on your growth and everything will be alright. Alright? Pangatlo, relearn. Ano ang mga dapat mong ibaguhin ngayon na ginagawa mo nung nakaraan? So dahil i-unlearn mo yun, siya, i-relearn mo ang mga bagay naman na dapat mong ginago kahapon. Nakuha po ninyo ang ibig natin sabihin po dito, mga kapatid? So don't let the life of others affect you. Don't let what you know about others affect you. It doesn't help. At wala pong matutunan. No? Walang benepisyo sa iyo talaga mga kapatid. Parang ano yan eh, yung alam niyo ba kung bakit nagiging masama ang lahat ng mga bagay sa pag-iisip ng tao? Because of the fruit of knowledge of good and evil. Kaya nga tinawag yun the fruit of knowledge of good and evil. Dahil ang mga bagay na yan na dapat hindi mo pa nalaman mo na, nagiging masama, naging epekto. Anong epekto? Sumpa sa'yo, sa buhay mo. For example na lang bigyan ko kayo ng isang example. May mga tao na, nalaman nila yung ibang tao na ito ay gumagawa ng masama, no? Gumagawa ng immoralities, gumagawa ng nalaman nila na parang naging ipokrito ito or masama ang ugali nito, di ba? Pagka ganyan. So ngayon, anong mangyayari? Kapag ikaw ay gumagawa din ng masama, ang nasa isip mo ngayon, ang nalalaman mo doon sa iba, yun ngayon ang gagamitin mo para panangga mo na ma-justify ang ginagawa mo. Na mali din. Alam mong mali. Yan. Dapat maganda sana kung wala ka na lang nalaman, yun ang sabi ng Bible. Sa mga malinis, sa mga masabi po natin pure. Ang lahat ng bagay, kahit hindi pure, ay pure sa kanila. Pero sa mga unpure na mga tao, ang maging ang pure na bagay, unpure sa kanila. Opo. So, dapat po natin maintindihan, no? We need to learn good things, we need to unlearn bad things, and we need to relearn things that we need to grow. Amen? Ayan. Number 3, the power of growth. Growth is the great separator between those who succeed and those who don't. Yan ang maghihiwalay sa mga taong umaangat at sa mga taong hindi. Right? Growth. For example lang sa church.
Ikaw, kahit matagal ka na hindi ka nag-grow. Immature ka pa rin. Ang isa bagwan lang, pero nag-grow siya, mature siya. Oh. No, ngayon, kung ikaw ang leader, sino ngayon ang pipiliin mo? Yung matagal na hindi nag-grow na hanggang ngayon ay tampuhin pa rin at immature? Or itong baguhan na maasahan mo sa mga bagay-bagay? Siyempre, mo yung nag-mature at masabi natin na nagtumubo ng gusto. Di po ba? That separates those who succeed and those who don't. So, why you have a desire to be successful? You cannot allow yourself to settle for being average. If you want to grow, do not settle for being average. Go one step ahead. So, for example, may bagong bukas na restaurant. Sabihin na lang natin, mga kapatid, ang Obra di Cafe bagong bukas ni Pastor. Sa tabi mo, meron din kapihan. Sabihin na lang natin, ang Sugar Baby. Sugar Baby na lang. Ang Sugar Baby, siyempre, average lang yan, nakapihan di ba? Baka low-below average. Excited ka ba? Ikumpara doon sa gusto mong pumunta sa Obra di Cafe. Di ba? Kahit malayo-layo ka pa, sabi mo, subukan niya natin yung sa Obra di Cafe. Di ba? Excited ka doon because that is above average Hindi mo yan pupuntahan kung paano. Sa karinderya lang din yan, sa tabi-tabi. Hindi ka magiging excited yan. So yun po yung ibig sabihin na don't settle for being average. No, ibig sabihin, kung ang inyong mga ministries, average lang. Don't settle for that. Make ways. Pray. Ask God for ways. Tanungin mo ang Panginoon, Lord, paano ba mag-improve ang aking ministry, ang aking church? Kasi nga, yung desire mo na ayaw mo ng average ka lang, yun yung magtutulak sa'yo para umangat ng umangat. Tandaan niyo, average is what failures claim to be when their friends ask them why they are not more successful. So yun yung minsan, no? Yun nga sinasabi na natin sa mga pastors. Merong mga pastor na dahil ayaw nila mag-abide sa change and growth, sinasabi na lang lagi ay okay lang yan kunti lang kami pero solid naman yan. Wala naman pong masama na solid po yung church. No? Ang masama, hindi po yan gusto ng Diyos na ang church natin lagi na lang talagang maliit na lang lagi. Parang kontento na tayo maliit. Hindi naman po natin sinasabi na kailangan lumago po tayo. No? Marami po kasing growth. No? May growth na ang church mo ang palakihin mo. For example lang mga kapatid, may mga churches na aabot sila yan ng 200, 300, 400, 500, hanggang 1,000, 2,000. So lumalaki po sila no, as a church. Pero ang pinakamaganda kasing tanong, if you are a kingdom-minded person, kingdom-minded not territorial-minded, not personal kingdom-minded. No, godly kingdom-minded ka. Ang tanong mo dyan, kung 1,000 kayo, ilang church na ang nabuksan mo na bago? Yun po yung tanong Kasi lumalabas dyan, ikaw ang nag-improve. Okay. Pabor sa pastor yun. Ang ganda. Malaki ang natatanggap mong tithes and offerings. May power ka dahil lumabot ka sa ganun. Pero ang tanong, sa laki mo na yan, ilan ang iyong nabuksan? Ilan ang iyong ginawa ng paraan na makabukas ka ng bagong gawain na maabot naman ang malayo-layo sa iyo. Di po ba? So there are many ways to grow naman. No? And you can choose which way. And both ways there is the pros and cons.
Pag malaki ka kasi, na ikaw lang ang malaki, minsan mag-ingat ka lang sa pride. Mag-ingat lang sa pride. Kasi gusto mo yan lagi pangalandakan. no? Pero kung ikaw naman ay magsikap na makabukas ng mga bagong gawain, sacrificial po yun talaga. Sacrificial. Very sacrificial. Pero ang reward mo naman ay nasa Panginoon. Okay? So, hindi ko naman sinasabi walang reward, walang malaki ng mga churches. But the desire of God is to go and preach the gospel, make disciples in my name. Why making disciples in the name of Jesus? Because they need to go out and also bring the gospel to others. Amen? So, ganun lang po yun, mga kapatid. So, ang una po natin gawin is, don't embrace average. Average is never good enough. You must strive for excellence because God's highest reward is not what we get from it, but what we become because of it. Now, tingnan niyo rito ang dalawang klase ng leadership at mindset. Ang isa ay goal conscious, ang isa naman ay growth conscious. Pag sinabing goal conscious ka, focus is on the destination. So, siyempre, goal conscious ka. Ang aking focus ay kailangan na magkaroon tayo ng malaking church, for example. Yun yung goal conscious na tinatawag. Pero kung growth conscious ka naman, your focus is on the journey. So habang nagtatravel ka, for example lang mga kapatid, kung ako, tagay nung pagpunta ko rito sa Italy, mula po ako sa Germany, sumakay po ako ng train, papunta po ng Italy. Kung ako ay goal conscious, ang gusto kong mangyari is makarating lang ako sa Italy. So dahil lang gusto ko makarating lang sa Italy, ay matutulog ako. Matutulog ako habang nagbabiyahe. So parang pagising ko, ay, Italy na. No? Yun ay mga goal conscious. Pero kung growth conscious ka, you want to open your eyes and observe things around you. Nag-observe ka sa mga nadadaanan mo. Sa mga tinitingnan mo. Nakikita mo mga bundok, nakikita mo mga bahay, pati yung kanilang pamumuhay, makikita mo. Yung beauty ng landscapes. So, yan po ang kapag ikaw ay yung pagkakaiba. Pero pareha po itong maganda. Pareha pong maganda ito. Now, the goal conscious, they motivate people. Pero ang growth conscious, they mature people. They focus on maturity. The goal conscious, they focus on motivation na maganap ang goal. Now, kung goal conscious ka, you challenges people. Kumbaga, ibig sabihin, i-challenge mo yung mga tao na, hindi, kaya natin no, amen. Okay, sabihin na natin na, kailangan natin magpatayo ng church at ang gagasusin natin ay 100,000. So, kaya ba natin? Kaya ba natin na in one night, pagkaroon tayo ng offering? You challenge the people, di ba ba? Pero pagka growth conscious ka, ang focus mo naman ay ang pagbabago ng tao. Kagaya nga niyan, for example, pag ang tao kasi ay nag-mature sa Panginoon, hindi mo siya kailangan isa-isahin ng mga 12 or 11. Di ba? Mas maganda yun. Kaysa sa gusto mo lagi, sabihin mo, ito yung bawal, ito yung tama. Di ba? Mas magandang mag-grow ang tao and then nagbabago siya. When the goal is reached, we stop. Yun naman ang disadvantage ng goal conscious. Pag naabot na yun, tigil na. Pero sa growth conscious, when the goal is reached, you keep on growing. Now, the goal question is, how long will it take? Kung punta ka sa mula sa Maynila, punta ka kunwari sa Mindanao. Attend ka ng conference sa Davao. Ang tanong, gano'n ba katagal ang biyahe papunta doon? Di ba? Yun ang goal questions. Pero kung growth questions ka, hanggang saan ba ang kayang abutin ng ating pagbiyahe? Yan.
So, kung minsan, yung iba, pagka napunta tayo dun sa Bacolod, punta tayo sa ganito. So, di ba? Para may gusto ka pang matutunan. No? Pero mga kapatid, iwala pong mali po dito na masasabi po natin na parang hindi dapat. Maganda po ito. Pero ito po ang punto. As you go to your goal, let your growth consciousness also matters. Ibig sabihin, may growth conscious ka habang papunta ka sa goal conscious mo. Ayan. Para mas malayo pa ang iyong abot. Now, isang bagay na dapat po nating matutunan, bawat isa sa atin dapat magiging mountain climber. Opo. Every day, take a few steps up toward your potential. No matter your age and achievements, just keep on climbing. No? Because, actually, mga kapatid, hindi po yan literal na mountain ang ating aakyatin. It is your growth. Your growth is a mountain that you need to climb. Your growth is a mountain that you need to climb. You want to grow, you need to climb. Akyatin mo. Because everything good is uphill. Di ba? Yun ang sabi natin sa last topic natin. Now, there is this law of diminishing intent. Law of diminishing intent. Don't be a victim of the law of diminishing intent. Anong ibig sabihin po nito? That the longer you wait to do something that you should do now, the greater the odds that you will never do it. Anong ibig sabihin? Yung bagay na dapat simulan mo na ngayon, gagawin mo na ngayon, pero hindi mo pa ginagawa, malaki po ang chance na hindi mo na magawa yun. Kung ano, sabi mo, sunod naman, no? Hayaan mo na, sunod na lang, pabayaan mo na. Bukas naman, hindi po. Hindi, malaki po siya sa hindi mo po ninyo mabalikan. Maliban siguro kung i-deadline yan. Alright? So, pang-apat po na power of growth, for growth to be maximized, it must be strategic. O dapat may strategy po tayo. In order to have the best possible end, you need to plan and must be intentional and strategic. Dapat nagpaplano po tayo. Hindi po masama magplano. Sinabi po yan ng ating Panginoon na kung ang isang tao magpapatayo ng building, hindi niya man lang niya binibilang ang halaga, abay, baka mapapaya siya sa bandang huli. Now, you need to plan. Hindi po ibig sabihin ako nagplano ka ngayon, parang wala kang tiwala sa Panginoon. Marami po mga tao over-spiritual na hindi ako nagpaplano kasi bahala ng Panginoon na I live by faith. Hindi mo naintindihan ang faith. Kasi pag sinabi mong faith, yun ay hope. No? Naniniwala kang mangyayari yun. Pero, papunta doon, gagawin mo practice mo. Kagaya niya, for example, yung sinasabi na, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Kaya maraming mga tao, doon na lang tumigil. I believe in Jesus Christ, so I am saved. Pero kung mabasa po natin, mga kapatid, ang mga essential, means you don't believe. Yan. So mga kapatid, may mga tao minsan, hindi sila nagpaplano ng wala silang preparasyon sa preaching. For example, magtuturo sila, wala silang preparation, hindi sila nag-aayos, hindi sila nag-research. Dahil according sa Holy Ghost lang daw, mali po. Hindi po tama yun. Because the more you are prepared, and the more you put that in the hands of God, the more anointed. At the more na ikaw ay clear sa mga nakikinig sa iyo. Now, although God has a promise for us of a good future, nasabi nga ng Jeremiah 29 verse 11, for I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. No, makita natin yung iba, gusto nila ito lang. No, ito lang to. Okay, maganda pa yung aking future eh. So, okay na ako dito, pangapan ng Panginoon, i-claim ko. Pero ang hindi nila naintindihan, meron po yung kasunod eh. Sabi nga, then you shall call upon me and you shall go and pray unto me and I will hearken you. So meaning, itong mga bagay na ito sa verse 11, makukuha mo yan kung ikaw ay tatawag, kung ikaw ay pupunta sa Diyos, kung ikaw ay manalangin sa Diyos. Now, hindi lang yan. In verse 13, at hanapin
hanapin mo ang Diyos at makikita mo siya. And ye shall search me with all of your heart. So, ibig sabihin, may tutuwin ka talaga kung gusto mo na may expected end ka. Amen? Now, strategies must have a system. Strategies must have a system, mga kapatid. May system pa yan because systems permit ordinary people to achieve extraordinary results. Dapat may sistema po. Strategies are nothing more than systems for obtaining specific results. Systems are like freeways. Ibig sabihin, mga expressway. They get you where you want to go quickly and efficiently. Di ba? Kaysa dumaan ka doon sa mga back roads at saka sa mga service road. Pag pumunta ka sa pag dumaan ka ng expressway, di ba? Mabilis at maganda. Kapag dumaan ka doon. So, yan po yung system. For example lang sa church natin, mga kapatid. We want to go, pero dapat may sistema. For example, paano mo madala ang mga bisita mo sa church? So, that's, you make a strategy. Then, pag sila na-convert na baptize, anong gawin mo? Di ba? So, dapat may sistema. Ang una, dapat sila ay ma-disciple. Ayan. And then, dapat sila magkaroon ng beginner's class, then maturity class. And then, dapat ma-develop sila into ministerial mga workers. No? And then, ultimately, sila ay i-training mo bilang mga leaders and ministers. So, may system dapat. May system. Okay? Alright. Number 2. May mga, ano ba ito? 4 na elements ng strategies that must be developed. Now, that must have to develop personal growth. Number 1, the big picture, where tanongin mo yung sarili, where do I need to focus my growth? Number 2, measurement. Paano mo sinusukat ang iyong growth? And number 3, consistency. So, ibig sabihin, the big picture, kapag ikaw ay gumagawa ng strategy mo, may 4 na elements na dapat nangyayari. Number 1, focus on your growth. Saan, the big picture, alin ang pinakamalakas sa'yo? Alin ang pinakamaganda na ma-develop sa'yo? Number 2, paano mo sinusukat? Yung mga na nag-improve ka ba o hindi? May mga measurement pa ba? Dati ba ganito ka? Dapat may mga record ka. Di po ba? Na ano mo na ay, medyo okay na yung sa ating palang evangelism, okay. Kaso ang hindi okay sa atin, yung retention. Ayan. So, dapat may mga basihan ka dyan, may mga sukatan ka, no? And number 3, pinakamahalaga, consistency. Paano mo mapatuloy yan daily, weekly, monthly? No, bilang pastor at manggagawa, leader, kailangan consistent po tayo dito. And on consistency, the secret of a person's success is determined what he or she does daily. Tama? Yung araw-araw mong ginagawa, yan po yung sekreto ng iyong destination, yung destiny mo. No? So, I make growth my number 1 priority. Ito yung mga bagay na dapat na ilagay po natin sa ating kaisipan. Growth, number 1 priority. I want to grow today. I want to learn new today. Number 2, I look for growth opportunities in every situation. Anong klaseng kalagayan meron ka? For example, hindi magandang nangyayari sa iyo ngayon. Anong opportunity ang pwede mong makuha para mag-grow ka? Ngayon, kung maganda naman nangyayari ngayong araw, ano naman ang opportunity na makuha mo para mas lalo ka pang mag-grow? Number 3, I ask questions that will help me grow. Ibig sabihin, keep on asking yourself, other people, mentors, how you will grow. Ask your pastors, ask your leaders. Research, how will you grow? Then record and file what you learn every day. You need to record, natutunan ko, hindi pala maganda ito. Kung may pumasok sa isip mo, maganda pala ang idea nito. Sulat mo. Okay? Kasi kung hindi mo yan isulat, mawawala po yan. So, may mga, sa akin ang cellphone, kung meron po akong notes, di ba may notes yan, yung mga cellphone.
Every time, kahit yan man ako, pag may maalala ako, kahit nakaupo lang ako dyan o naglalakad ako, bigla na lang ako. Minsan nga natutulog pa ako eh. Pagka nagising ako, tapos may bigla pumasok sa aking isip, kukunin ko yung cellphone ko, ilalagay ko na kagad kasi hindi ko na maalala yun kinabukasan. So, you should do it also. No? And siyempre, mga kapatid, pag na-lost mo na yan, ay wala na, hindi na babalik sa'yo yun. Minsan, maalala mo naman, minsan. Pero most of the time, mawala mo po yun. And lastly, you pass on to others kung anong natutunan mo. Dapat hindi ka maramot. No? Sa akin, mga kapatid, nilagay ko talaga sa aking puso at kaisipan, I will not withhold what I learned. Kung ano po yung natutunan ko na maganda sa ibang tao at para sa makatulong sa ibang tao, I will share it to others. Ganon din po siya ng inyong gagawin, mga kapatid. Right now, make sure to make growth something you do every day, not someday. Okay? Alright, so ito po yung kanina, no, na number 4, application. No? So, ito po yung number 4. So, una, big picture, measurement, consistency. Number 4, application. On application, knowledge doesn't make a person better. May alam ka. Okay, so what? Application does. Ibig sabihin, mga kapatid, kagaya niyan, marami kang natutunan sa school, pero hanggat hindi mo yan na-apply, walang epekto sa'yo. Ganon din sa Word of God. Kahit anong dami na nalalaman, hindi mo naman ina-apply, wala din epekto sa'yo. So your knowledge doesn't make you a good person or a better person, but your application to your life. Anything that doesn't get put into action remains theoretical. Theory means isang bagay, unproven science po yan, ang theory. But if you put it in action, you apply it to your life, then dyan po kayo magkakaroon po ng advantage or benepisyo. Now, sabi ng Luke 6:49, but he that heareth and do it not is like a man that without a foundation built an house upon the earth, against which the stream did beat vehemently and immediately fell, and the ruin of that house was great. Ibig sabihin, natututo tayo, pero hindi naman natin ito ina-apply. Parang kagaya lang po tayo na gusto natin ng gumawa ng magandang bahay, pero hindi mo naman in-apply yung mga principles natin natutunan. Napunta ka ngayon doon sa walang pundasyon dahil hindi mo inisip na mahalaga ang foundation. Anong mangyari? Masisira lang ang iyong mga ginawa. Sabi ng James 1:22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. So as a leader, dapat na sa pag nag-learn tayo, i-try po natin i-apply and i-practice ang mga bagay na ito sa ating buhay. Now ask yourself, sa application, can I act on it? So knowledge doesn't make a better person, application does. Anything that doesn't get put into action remains theoretical, but the goal of personal growth is to become better. And to become better as a person, a parent, a spouse, an employee, or employer, or a leader, we can experience change and still be passive. But to experience growth, we must be active. Alright? Now lastly, mga kapatid, growth. Number 5 po tayo. Growth is joy and gladness. Sabi pa nga mga kapatid, it's not what you are going to do, but it's what you are doing right now that counts. Now, sabi po mga kapatid ng growth na meron pong kasiyan. Kapag ikaw po kasi ay nag-grow na, masaya ka. No? Tandaan niyo ito, no? Sinasabi nga, ang stress ay hindi doon sa mga bagay na marami kang gagawin, kundi sa mga bagay na hindi mo nagawa. Kaya na-stress ka. So, ganoon din po yun. No? Hindi ka naging masaya kapag maraming mga bagay ang hindi po na-achieve. Tingnan po ninyo, pag na may nagawa ka man lang kahit isa, ang saya-saya mo. Di po ba? So, ganoon din po yun. Nag-grow ka kasi from ang isang bagay na nagawa mo, nag-grow ka, masaya ka. So, pag tayo, mga kapatid, no?
ay ika nga, may na-accomplish ka, no? Kung saan ka mang level, nagiging may kasiyahan po na dala yan, no? And doon mo ma-realize na may sense pala ang buhay mo. Diyan mo ma-realize na masaya pala kapag nakakatulong ka rin sa iba, no? Masaya din pala na ang iyong mga pagsisikap ay meron pong epekto sa iyong buhay at sa buhay ng ibang tao. So, kumbaga, pag may na-achieve ka sa buhay mo, no, nagiging kasiyahan mo yon plus kasiyahan ka rin sa iba. Di ba ba? Ang ganda po pag nakita na, nag-grow, ang ganda ng na ito, taong ito, di ba? Parang masaya sila na nagpapakita ka ng maturity mo. Na masaya din ang iyong leader, masaya din ikaw bilang leader. Okay? Now, it's not what you're going to do, but it's what you are doing right now that counts. Mahalaga po, hindi po yung pinaplano mo, kundi anong ginagawa mo ngayon ang mahalaga. So in summary, dito na po tayo magtatapos. In order to grow, you must, number 1, adopt a learner's mind. To make it short, be a learner always. Learn new things. Learn good things. Learn skills. Make it excel. And then, siyempre, lagi po ninyong i-monitor ninyong sarili by asking question, the big picture. Ano ang dapat mong i-focus para mag-grow ka? Ano ang sukatan mo na masabi mong mga bagay na nag-aapekto ng iyong growth at consistency, paano ka araw-araw mag-grow? Ano bang maisip mong gawin sa araw-araw? Number 4, kaya ko bang i-apply yan? Can I act on what I learned? So, in the end, mga kapatid, we all want to hear this from our Lord and Master. Dating araw, pag nag-grow po tayo, nagsikap po tayo, na nagiging efficient po tayo sa gawain ng Panginoon. Gusto kong marinig na ito ang sabihin sa akin ng aking Lord and Master Jesus Christ. Sabi na, well done, thou good and faithful servant. Is it not good? Is it not joy in our hearts, mga kapatid, na yakapin ka, parangalan ka ng Panginoon na sasabihin sa iyo, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, na maliliit na mga bagay lang. Pero faithful ka, I will make you a ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Wow! Gusto ko yun. Yun ang nag-motivate na sa aking sarili na sana pagdating ng panahon ang marinig ko sa aking Panginoon. Yakapin niya ako at sabihin niya sa akin, thou good and faithful servant. At sana po lahat po tayo, ganun sana ang ating motivation, mga kapatid. Kaya tayo gumagawa ng mga bagay sa church, gumagawa ng mga bagay sa ministry natin, nagsasacrifice po tayo, gumagawa po tayo ng sometimes nagagastusan na nga po tayo, mga kapatid. Not for these people, not to make ourselves beautiful to other people, but to make our soul and ourselves beautiful to God and acceptable to God. Ito po yung motivation na dapat po nating panghawakan, mga kapatid, na darating ang araw. Yung mga pinaghirapan mo, yung mga sacrifices mo, baliwala yun. Pag nayakap ka na ng Panginoon at sabihin sa iyo, well done, thou good and faithful servant. Now, tandaan niyo, ang tinutukoy po dito, productive servants. Amen? So, grow personally and God will bless you all. Praise God. Hallelujah. At bago po tayo mag-end, let us pray. I would like to pray for all of you, mga kapatid, my fellow leaders, na sana sabay-sabay po tayo, magtulong-tulong po tayo na mag-improve tayo bawat isa at makalago po natin ang gawain ng ating Panginoon. Dahil yan naman po ang gusto ng ating Panginoon. Fill the house of God. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Jesus.
Once again, Lord, salamat sa mga napag-aralan namin, sa mga natutunan namin. Salamat sa iyong presensya kasama namin, sa iyong mga salita, Panginoon, na siya magbibigay sa amin ng kalakasan, motivation, at maging ng kagalakan, Panginoon. I pray, O God, sa lahat na nandito ngayon, nakasabay at kasamang nanonood at nag-aaral, Panginoon, nawa ikaw ay magbisita sa kanilang mga puso at kaisipan. At ikaw, Panginoon, ang magbukas ng mga oportunidad para sa kanila, blessings, O God, at gamitin mo sila para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyong kadakilaan, Panginoon. Hallelujah! Nasa katapos-tapusan ng aming mga buhay, O Lord, at maging sa araw ng iyong pagdating, isa kami sa tatawagin mong good and faithful servant. Lord, hallelujah, tulungan mo kami, ingatan mo kami, pagpalain mo kami, ayon sa iyong kalooban, we claim the victory tonight, Lord, as we desire, O Lord, to produce more leaders who are in line of your will and purpose. In Jesus' name, I claim it right now. Amen. Praise the Lord. Marami pong salamat sa inyong lahat at sa mga nanonood. Dito po ang ating question and quiz natin, set work natin na paki-open lang po saglit. Number 1, explain why personal growth is important for every leader. Number 2, give 2 powers of growth and explain briefly. And number 3, give 2 elements that every strategy must have. Praise the Lord. And amen. Thank you po sa mga nagko-comments. No? I enjoy your comments. Hindi ko lang binabasa dahil wala po tayong oras. Pero marami pong salamat. It means a lot to me na nag-absorb din po ang ating pong mga natutunan at mga dinidiscuss po natin. So, isang linggo na lang po ako rito sa Italia. Magkita-kita po tayo. Praise God. Sa susunod, maliban itong linggo, sa susunod po na linggo. Pero, ang last ko po na discussion sa inyo, yun na rin po ang last topic po ng module po na ito, no, na pinag-aaralan po natin. Praise God. And pagkatapos po nito ay magkakaroon po tayo ng panibagong module. And I will send certificates po sa mga nakatapos po dito sa ating pong first module ng ating Apostolic School of Leaders. Hopefully, may mga natutunan po kayo, praise God, para po sa improvement ninyo bilang mga leaders or future leaders or desiring to become leaders. God bless you. Buonanotte. Good night. And God bless.